I was reading this morning about the verse for my morning devotion. Psalms 18 verse 2. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Ito pong binasa ko ngayon, ito po yung sinambit o sinabi ni David sa kanyang spirito na ang kanyang Diyos ang kanyang kalakasan. Ang Diyos ang kanyang katatagan sa gitna ng kanyang mga takot. Ito po ay relevant sa ating pag-uusapan ngayong araw na to because fear is something that all of us may have gone through or going through at the moment. The intensity o yung lakas ng takot, nagkakaiba lang from one person to another. Some try to hide their fear to show that they are strong or of courage, na malakas sila. But it is tiring and draining, mentally, emotionally, psychologically, and more so, spiritually. Yung iba, kitang-kita naman natin talagang natatakot. And the disciples were no different. They were normal people like us. They've gone through fear, same as we do right now. What are your fears? Gusto tayong tulungan ng Diyos na makalaya sa ating mga takot. Fears can be oppressive. Ito ang nagbibigay sa atin ng further na mga sakit, na mga stress. Ito ang nagbibigay sa atin ng mga apprehension, ng mga anxiety o worry sa ating mga buhay. Sa umagang ito, let's talk about triumphing over our fears. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, for your word, which is true and faithful. Dalangin po namin sa umagang ito na kami po, Panginoon, ay makalaya sa anumang mga takot na meron kami sa aming mga buhay. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na sa inyo kami tumingin. Sa inyo kami, Panginoon, magtiwala. Sa inyo kami, Panginoon, manampalataya. At dalangin ko, Panginoon Diyos, na kami po, Panginoon, ay matuto at maliwanagan ng inyong salita. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na ibigay namin ang aming atensyon sa iyo sa umagang ito. At tulungan niyo kami makinig na sa ganun, Panginoon, ang aming pakikinig, Panginoon, na magbibigay sa amin ng totoong pananampalataya sa totoong Diyos. Dalangin ko, Panginoon Diyos, na ibigay niyo sa amin ang inyong banal na spirito, na magbibigay sa amin ng liwanag at katuruan ng inyong mga salita. At dalangin ko, Panginoon Diyos, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay maging lakas namin panlaban sa takot na nakikita namin sa mundong ito ngayon. Ang lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mark chapter 14, 66 to 72. While Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came by. When she saw Peter warming himself, she looked closely at him. "You are also with the Nazarene, Jesus," she said. But he denied it. "I don't know or understand what you're talking about," he said, and went out into the entryway. When the servant girl saw him there, she said again to those standing around, "This fellow is one of them." Again, he denied it. And after a little while, those standing near said to Peter, "Surely you're one of them, for you are a Galilean." He began to call down curses and swore to them, "I don't know this man you're talking about." Immediately, the rooster crowed the second time. Then Peter remembered the word Jesus had spoken to him. "Before the rooster crows twice, you will disown me 3 times. And he broke down and wept. Peter experienced fear in different stages in his life. Kagaya natin, nakaranas si Pedro ng takot sa kanyang buhay. Nung una, kasama niya yung kanyang mga kasama sa boat when they were in the middle of the storm. Jesus was coming towards them and they were afraid. And Peter saw Jesus and said, "Kung ikaw nga ang aming Panginoon, turuan mo ko o utusan mo akong lumakad papunta sa iyo." And he was able to walk in the water for a while.
but he started sinking because his fears made him focus on the winds and the waves. And in fact, Jesus said in John chapter 6 verse 20, but he said to them, "It is I, do not be afraid." This time, when Peter was facing questions about his relations with Jesus, he faced this type of fear again. At ang ating Panginoon ay patapos na sa kanyang 3-year ministry on this earth. Soldiers arrested him to bring him before the Sanhedrin, the religious council who will be judging him for execution or be crucified. But when Jesus was arrested, all the 10 disciples had disappeared, deserted him, and fled. Mark chapter 14, verse 50, then everyone deserted him and fled, except for Peter. The other disciples were scattered and fled due to fear. Mark 14, verse 54, Peter followed at a distance, right in the courtyard of the high priest. There he sat with the guards and warmed himself at the fire. Ito pong si Pedro, nag-aalinlangan kung susunod, nag-aalinlangan kung pupuntahan niya ang ating Panginoon Jesus. Sumunod siya, pero at a distance. Ano po ba nagagawa sa atin ng fear? What does fear do to people? Fear produces a divided heart. Why is this connected to fear? A person's loyalty is split between God and the world. Kapag tayo may takot, nahati ang ating loyalty to God and sa mundong ito. This created or creates an inner conflict or turmoil na nagpe-prevent sa atin to walk close with God. Ito ang humihinto, humahati sa ating atensyon sa ating Panginoon. James chapter 1 verse 8, their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything that they do. Pag tayo daw hindi tayo fully focus sa ating Panginoon, kung hindi naman talaga natin siya tinitingnan ng lubos, tayo madaling ma-distract ng takot. Nanganganib ang ating pananampalataya kung hindi tayo talaga nakatingin sa ating Panginoong Hesus at madali tayong masway kung anumang bagay ang ating nakikita sa ating kapaligiran. Katulad ngayon, maraming sakuna, maraming dilubyo, maraming nangyayari sa ating kapaligiran na pwede natin ikatakot kung wala tayong pananampalatayang lubos sa ating Diyos. Without faith in God, people rely on themselves, especially when they're fearful. At dito natin makikita, dito natin matututunan na pag tayo'y wala talagang pananampalataya sa Diyos, ang ating pananampalataya, ang ating takot ay madalas na nagbibigay sa atin ng talagang pangamba na talagang intense na agam-agam o uncertainty sa ating mga buhay. Also, fear creates distance. Ang takot daw natin, nagpapalayo sa atin sa Panginoon. At nakita natin dito sa story natin binasa, Peter was following at a distance. By following from a distance, it creates a gap which symbolizes physical and spiritual separation from God. At dito nangyayari yung doubt. Dito pumapasok yung alinlangan, yung pangamba, yung uncertainty sa ating kaisipan na hindi natin talaga kayang pagtiwalaan ng Diyos. At ito yung pagkakataon na tayo'y hindi talaga nakatingin sa ating Diyos, sa kanyang pangako, sa katotohanan ng kanyang salita, at doon tayo talaga napapalayo sa ating Diyos. Distance from God can cause spiritual compromise. Tayo'y nagko-compromise sa mundo na to. Like Peter, when we distance ourselves from Christ, we become vulnerable to fear and denial of God's power. Yung itinuro ng ating Panginoong Hesus kay Pedro at sa kanyang mga kasama, madaling makalimutan pag tayo'y nakalayo o sila'y nakalayo sa ating Diyos. At sila ngayon na-scatter, di ba? Si Pedro lang ang naiwan. James chapter 4 verse 8, come close to God, and God will come close to you. Wash your hands, you sinners. Purify your hearts, for your loyalty is divided between God and this world. Pagka tayo daw ay nag-aalinlangan, pag nahati ang ating pananampalataya sa Diyos, tayo daw ay nagkakasala sa Diyos kasi divided
ang ating atensyon, ang ating pananampalataya sa Diyos? Kanino ba talaga tayo nagtitiwala? Kanino ba talaga tayo humihingi ng kalakasan? Kanino tayo talaga nananampalataya? Nananampalataya ba tayo sa mga nakikita lang natin? Nananampalataya ba tayo sa kung anong meron lang tayo? At paano pag nawala na yung mga bagay na yon? Saan na tayo aasa? Dapat tayong talagang tumingin at mag-focus sa ating Diyos ng buo. Hebrews chapter 4 verse 16. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy, find grace to help in our time of need. Dapat daw tayong magpakumbaba, lumapit. Dapat tayong humingi ng tulong sa presensya ng Diyos. At doon lang niya tayo tutulungan kung tayo magpapakumbaba at aaminin natin na hindi natin kaya on our own. Yung takot natin ang naglalayo sa atin, nagbibigay sa atin ng distansya sa ating Diyos. Dahil yun ang nagiging stumbling block sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Fear also becomes an enemy's tool against us. Why? Faith can easily erode when we rely on ourselves, our self-assurance and confidence, not in God. Naalala natin, kung babalikan natin ng storya na to, nung sila'y nasa Garden of Gethsemane, ang Diyos ay nananalangin. Sabi niya sa kanyang mga disciples, kayo din ay manalangin habang ako'y nandun. Dahil the spirit is willing, but the flesh is weak. Pero 3 beses binalikan ng ating Panginoon yung kanyang mga disciples, si Peter, James at saka si John, sila lahat ay natutulog. At doon pumapasok ang pagkakataon ng pag tayo hindi nananalangin, pag tayo hindi malapit sa Diyos, malapit tayo sa takot, malapit tayo sa tukso na matakot at mapalayo sa ating Diyos. In fact, in Mark chapter 14, 27 to 31, sabi ng ating Panginoong Jesus in verse 27, you will all fall away, Jesus told them. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you in Galilee. But Peter declared in verse 29, even if all fall away, I will not. Verse 30, truly I tell you, Jesus answered, today, yes, tonight, before the rooster crows twice, you yourself will disown me 3 times. Verse 31, but Peter insisted emphatically, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the others said the same. At natunghayan natin na ang yung 10 na wala, they deserted Jesus and fled and because of their fears, but Peter was left, but from a distance. Hindi siya lumapit, hindi siya takot siyang maging katulad ng sitwasyon niya, ang sitwasyon ng Panginoon. So, siya ay nakasunod pero malayo. Pero itong sabi ni David, nung siya ay nakaharap sa mga problema, nung siya ay nakaharap sa kanyang mga takot, nung siya ay nakaharap sa mga taong gustong pumatay sa kanya at maraming gustong at siya ay nanganganib sa kanyang buhay. Psalms 23 verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sa totoong Diyos, siya umaasa. Hindi sa mga Diyos-Diyosan, hindi kung saan-saan siya tumatawag, hindi sa mga tao na siya humihingi ng tulong o kung kanino man. Sa Diyos na nagbibigay ng kalakasan, doon siya tumawag. Doon siya tumawag sa may gawa ng langit at lupa. Kanino ba tayo tatawag? Kanino ba tayo tatawag ng ating tulong? E di syempre sa Diyos na pwedeng tumulong sa atin sa lahat ng ating mga takot at pangangailangan na magbibigay sa atin ng hope. Diba? Siya ang pwedeng magbigay sa atin ng hope. Hindi yung mga bagay na ating matitingnan, nakikita, o nahahawakan. Fear also causes us to blend in or avoid detection. Yung ating daw takot, nagiging dahilan kung bakit tayo mag-compromise. He was sitting on his own and he could be blending in to avoid judgment. Naki-blend in siya, nakiyupo siya sa mga guard para mag-blend in.
He sat with the guard. And because of this, it showed this fear causing him to compromise. A wrong company fuels compromise. Good companion creates courage. 1 Corinthians 15:33. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Kung sasama ka daw sa taong matatakotin, pati ikaw magiging matatakotin ka na. Kung ikaw ay sasama sa mga taong mapag-judge, ay mapagiging mapag-judge ka rin. But prayer brings us close to God. If we pray to the true only God, tayo marinig ng ating Diyos. This is why Jesus seeks solitude with God all the time. Ang ating Panginoong Hesus, nung nandito pa siya sa lupa, wala siyang ginawa tuwing umaga, tuwing break of dawn na siya manalangin sa ating Diyos at lumapit sa Diyos para makakuha ng kalakasan. Kahit maraming nakaabang na threat sa kanyang buhay, hindi yun naging hadlang para siya makalapit sa ating Diyos. Hindi siya nag-separate sa Diyos. In fact, he was intimate with God. He was close with God the Father to continuously give him guidance. Yung love ng Diyos na kasama niya. At dito, nakita natin yung takot kung paano na-influensyahan si Pedro sa kanyang paningin, sa kanyang paglakad, sa kanyang buhay. At ganun din, tayo, nakaranas tayo ng takot, nawala ng trabaho, nawala ng bahay. Natural, natatakot tayo. But don't be sulking all your life in fear because there is hope in God. There is hope kung tayo mananampalataya, kung tayo kikilos ang ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo mapapawalay sa kanyang kalooban kung tayo gagawa ng tama at kung tayo mananalangin sa kanya ng tama. Ito yung na-experience ni David. Ito yung na-experience ni Peter. At ito yung na-experience natin ngayong panahon na ito. What does Peter's denial of Jesus did to him? How does fear affect people's mindset? Paano ba naapektuhan ng mindset, yung mindset ni Peter, ng fear? First, fear distorted his thinking, his mindset. He's lost his focus of who he is in Jesus. Nawala yung kanyang paningin sa ating Diyos. Nawala yung kanyang tiwala sa ating Diyos. Nahirapan siyang unawain muli. Na kaya siya nandun sa sitwasyon na yun ay dahil siya ay natakot. Then Peter remembered the word of Jesus had spoken to him. Before rooster crows twice, you will disown me 3 times. And he broke down and wept. Peter allowed his fear to rule in his life, in his heart, and in his mind. Why? Fear paralyzes our will by causing us to lose sight of God's presence, goodness, and love. Nagiging barrier yung fear na yon, nagtatakip sa ating mga mata para natin makita, maintindihan, mabalikan ang tiwala natin at ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Kaninang umaga nung ako'y naglilinis ng aking salamin, malabo, at nung tumitingin ako sa aking mga babasahin, malabo, hindi ko mabasa. Ganon din, pagka tayo may takot, malabo ang ating paningin sa ating Diyos. Hebrews chapter 12 verse 2. Let us keep our eyes fixed on Jesus, in whom our faith depends from the beginning to the end. Yung pananampalataya daw natin, from beginning to the end, dapat nakafocus kay Kristo. Dapat nakatingin sa ating Panginoong Hesus at hindi dun sa mga bagay na ating nakikita na nagkokos ng gulo. Otherwise, madidistract tayo. Pag tayo nalingat, may gumagawa sa atin na masama, may threat na gumawa sa atin na masama, tatakot tayo, mawawala ang ating paningin sa ating Diyos. Kung maaalala natin, yung horses, they've got their shades sa mata nila, na sa ganon, they will not be distracted, and what they will be doing, yung kabayo, yung horse, will just be running in straight line. At ganon din dapat tayo. Dapat ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng focus sa ating Diyos. You were also with the Nazarene.
Jesus, he said. O she said. Ito ang nagwala ng focus niya sa ating Panginoon. Ang naging focus niya, yung statement ng babae, yung isa sa mga babae na helper nung high priest. This fear allowed him to be distracted. Nawala yung kanyang paningin sa ating Panginoong Jesus. So, he closed the distance, he chose to distance himself from Jesus. Meron siyang pagkakataon na sabihin, oo, kasama ko yun. Oo, siya ang aking Diyos. Oo, siya ang aking tagapagligtas. But he chose to distance himself from Jesus. Tayo nagkakaroon ng pagkakataon na manatili sa ating Diyos kahit meron tayong takot. But we choose to distance ourselves from Jesus because of fear. He feared for his safety. In fact, yung fear, we will be safe in Jesus, not the other way around. He chose the other way. He thought that he will be safe by denying Jesus, but in fact, we can only have safety in Jesus. It makes people self-focused. Yung focus nila, naiisipin nila na sila ay malakas, sila ay merong courage, sila ay matatag on their own, sila ay safe on their own. But actually, we broke down in tears when we are in need. We come to a shell pagka tayo naghihirap. Iniisip natin na hindi talaga natin kaya. It encourages a person to protect themselves instead of trusting God, which hinders spiritual growth. Pag tayo daw, iniisip natin na kaya natin, iniisip natin na magagawa natin ang lahat kahit sa takot natin, hindi natin kailangan ng Diyos, yon ang naglalayo sa atin sa Diyos. At tayo, hindi tayo lumalago. Hindi tayo nagkakaroon ng malalim na pananampalataya sa ating Diyos. Kaya tingnan natin ang ating mga buhay at ang ating mga sarili kung bakit paikot-ikot na lang tayo sa ating mga buhay. May takot pa rin, maya't maya. Hindi pa rin natin kaya makita ang kalakasan at kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay dahil yung ating pagtitiwala, urong-sulong, hindi lubos. At in fact, minsan, hindi naman talaga nasa Diyos. Nasa ibang pananampalataya. Hindi tamang pananampalataya na dapat sa Diyos lamang. What else? Fear paralyzes faith. For the third time, Peter denied Jesus. And again, he denied it. After a while, those standing near said to Peter, "Surely you're one of them, for you are a Galilean." This portrays fear as an opposite of faith. Yung takot daw, yun ay kabaligtaran ng pananampalataya. Yun ang nagtatanggal sa atin ng pananampalataya at focus sa ating Diyos. Peter said or declared, supposedly, Jesus is our home. But Jesus is our place. In fact, in John chapter 6:68, this is what Peter declared when he was with Jesus. When people are deserting Jesus, other disciples were deserting Jesus, Peter said, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." This time, Peter declared that Jesus is our place. He is the right place to be with. He is his home. He is the place where he would be safe. At yun, nakalimutan ni Peter yun nung dininay niya ang ating Panginoong Jesus. And most of the time, when we read the Bible, we read it just by its text. Binabasa lang natin para siyang nagbabasa tayo ng comics at hindi natin iniisip yung kapangyarihan ng salita ng ating binabasa. In fact, true enough, Jesus has the words of eternal life. And the words of eternal life means that we can be safe with Him, not just now, but forever. Hindi lang ngayon, kundi sa panghabang buhay. Siya ang ating pupuntahan, siya ang ating kalakasan, siya ang ating shelter. He is the right place to be with. He is our dwelling place. Doon tayo dapat manirahan sa kanyang presensya. But
Peter disowned Jesus. He disowned Jesus. Nakakalungkot na siya ay nag-disown even though marami na siyang narinig na katuruan. Pero wala tayong pinagkaiba sa kanya. Ganon din tayo. Nagkakamali, nagkukulang sa ating Diyos, nakakalimot. Dahil sa mga takot na ating nararanasan, nakakalimutan natin na siya ang totoong Diyos na dapat nating lapitan. Proverbs 29:25. Fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. Mas gusto pa nating matakot sa tao kaysa magtiwala sa Diyos. Mas gusto pa nating mas pinifavor pa nating magtago sa tao kaysa lumapit sa Diyos. And dito, natakot siya sa mga tao, natakot siya sa judgment, persecution, and for his safety. Well, all in fact, the verse is saying, trusting the Lord means safety. Sa ating Diyos lang tayo magkakaroon ng totoong safety. Sa Kanya lang tayo magiging safe. Siya lang ang ating hope. Yung fear, inilalayo tayo nun sa Diyos. Dapat tayong lumapit sa Diyos dahil siya lang ang magpoprotect sa atin. John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. If we take this verse seriously, if we take this verse through heart, through the teaching of the Holy Spirit, Jesus has overcome the world already. It means that whatever we see in this world, we should not be fearful. Because Jesus, if we truly believe in Jesus, we are safe in the knowledge that He is guiding, protecting, and making us safe. Because of His love for us. He died already on the cross. He gave His life for us. What else can He not give? Ano pa yung hindi niya kayang gawin para sa atin? Ano pa yung hindi niya kayang ibigay sa atin? Wala na, di ba? Kabuuan ng kanyang pagka-Diyos, hinubad niya, ibinigay niya, sinuko niya para bumaba dito sa lupa, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Lahat ibinigay na niya. Ano pang hindi niya kayang ibigay? Ito pa kayang kapayapaan para hindi tayo matakot? Baka kaya tayo natatakot, hindi naman talaga tayo nananampalataya sa ating Diyos. Baka wala naman talaga tayong relasyon sa ating Diyos, kaya tayo natatakot. Kaya yung iba, nag-accumulate ng pera, nag-accumulate ng property, nag-accumulate ng power. Why? They're shielding themselves with this intangible and tangible things that they think that will keep them from being fearful. O safe ako pag may pera ako, o safe ako pagka malaki ang bahay ko, o safe ako pagka marami akong medical insurances, o safe ako pagka meron akong mga ganitong bagay. Well, when the law of nature comes, bumaha, bumagyo, lumindol, umulan, ano ang safety net natin? Sino ang ating totoong safety? Di ba ang Diyos? Malulunod ang tao, mahahati ang lupa, magkakaroon ng sunog. Di ba, pag nangyari yun, mawawalan din tayo. Nagkaroon ng financial crisis, nag-crash ang lahat ng global finances. Nasaan yung pera na sinasabi nating pinagtitiwalaan natin? Also, fear. Fear can also have a fearful mindset which obscures our faith. Yung fearful mindset daw, it hides our faith from God. He began to call down curses and he swore to them, I don't know this man you're talking about. Peter has forgotten about Jesus' promises and teaching already. Sa isang iglap, nakalimutan niya yung katuruan ng ating Panginoong Diyos dahil sa takot lamang. Yung fearful mindset, inilayo siya dun sa reality ng katotohanan ng salita ng Panginoong Diyos. Even Jesus told them in John 14:27, Peace I leave you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Peace I leave you. Iniwanan na ng Panginoon yung
yung kapayapaan sa kanila. It will not be taken away. It was given to them already. It was for them to use. Ganun din, iniiwanan sa atin ang kapayapaan ng Diyos. Paano natin gagamitin ba yung kapayapaan ng Diyos na yon? Paano natin yon ipagsasalag sa mga takot na nakikita natin sa mundo na to? Paano natin yon gagamitin sa mga sitwasyon na tayo'y nahaharap, sa mga sitwasyon na hindi natin kaya maintindihan? Ang pwedeng magpaliwanag doon ay yung kapayapaan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Yung kapayapaan niya na tinapos na niya, tinalo na niya ang mundo, yun ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, ng kapayapaan, na kahit ano man na mangyari, ang Diyos ang magtatagumpay sa ating buhay. Instead of thinking about God's promises, He instead called down curses. Nagpanik na siya, ang dami-dami niya nang sinabi, nag-curse na siya, nag-swore na siya. Hindi nakita yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At ganoon din tayo. Minsan, sa ating panic, sa ating fear, nagmumura tayo, kinay-curse natin ng Diyos, bakit ako ganito, bakit ako nagkaganito. Pero naisip ba natin, for the years that God was faithful in our lives, have we ever thanked God for the faithfulness that He has given to us all in our lives? At ngayon na pinapaalalahanan tayo na tayo malayo sa Diyos, ngayon kinay-curse natin ng Diyos. Ngayon sinasabihan natin ng masama ang Diyos. People forget about God's promises and truth. Romans chapter 12 verse 14. Bless those who persecute you, and bless and do not curse. Huwag daw dapat tayong magsumpa ng kapwa. Huwag daw tayong manakit ng kapwa. Instead of cursing people, bless people who are doing bad things against you. Mahirap yun. Hindi madaling gawin yun. Hindi naman tayo nagsasabi ditong hipokrito tayo na napakadaling sabihin yun. Pero kailangan nating isipin yung katotohanan na yun. Hindi natin dapat talikuran yung katotohanan na ito ay sinasabi ng Diyos sa atin ngayon. How can we be delivered from our fears? Paano ba tayo madi-deliver from our fears? Balik na lang ng balik. Lagi na lang tayo natatakot. Lagi na lang tayong nangangamba. Ano ba mangyayari sa akin? Nangangamba ako sa aking health. Nangangamba ako sa aking finances. Nangangamba ako sa security ko. Nangangamba ako natatakot ako sa anumang mangyayari sa mundo ngayon. How can we be delivered from our fears? First, have faith in Jesus. Acknowledge your fear and choose to trust Jesus. Dapat tayo magtiwala sa ating Panginoon. Dapat tayo manampalataya sa Kanya, hindi kung kani-kanino. Yung mga tao na dinadasalan natin, o yung mga bagay na dinadasalan natin, hindi tayo narinig nun. Ang pwedeng makarinig sa atin, si Kristo lamang, yung totoong Diyos na nagkatawang tao, na namatay sa krus ng Kalbaryo. Yung mga taong hinihinga natin ng tulong, hindi yun namatay sa krus ng Kalbaryo. At yun ay, sila din ay hingi ng tulong sa Diyos o humingi ng tulong sa Diyos nung sila ay nabubuhay. Jesus is the only way for us to experience peace. Si Jesus lang ang pwede magbigay sa atin ng totoong kapayapaan. John chapter 14 verse 27. Peace I leave you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. What does the world give you? Peace comes from material things. Peace comes from a big house, or a big sort of gate na protektado ka, akala mo protektado ka. Peace that comes from material possessions. Peace from good health. Oo, yes. Malakas ka sa ngayon. Pero kung wala sa iyo ang Panginoon, baliwala yung lakas mo. Mamamatay ka rin later on. Lahat tayo mamamatay later on. Pero kung wala sa atin ang Panginoong Hesus, saan tayo pupulutin later on? Diba? Malakas tayo di sa lupa, pero hindi natin kilala ang Diyos. Saan din yung later on nahahantong? Kailangan natin kilala ang Panginoon, kailangan natin alam ang kaligtasan natin later on para tayo sigurado
sa ating pinananampalatayaan. Another thing, look into God's promises. We can have confidence in God. Hindi naman, yung confidence natin, hindi naman kung anong meron tayo. Hindi naman kung anong meron yung kaibigan natin. Hindi naman meron kung anong natanggap natin nung nakaraang linggo. Hindi naman yung confidence natin kung ano yung na-earn natin dito sa lupa. Katulad ng prestigious award from a university or prestigious sort of accolades na nag-gain mo in all your professional life. That will not shield you from fear. It is only through God's promises that we could triumph from our fear. Sabi ng Isaiah 41 verse 10, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous hand." Ang Diyos lang ang pwedeng sumama, tumulong, umakay sa atin ng lubos. Yung kamay niya ay makapangyarihan. Aabutin tayo nun kung kinakailangan at kung lumalapit tayo sa Kanya. Lumalapit tayo kung kanino. Lumalapit tayo kung ano. Di mali yung tinatawagan natin. Hindi tayo naririnig ng Diyos. Iba tinatawagan natin eh. Pero kung tayo tawag sa totoong Diyos na may gawa ng langit at lupa, ito ang Kanyang response. Ito ang Kanyang magiging response sa atin. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but power and love and self-discipline. We can control ourselves not to fear because we have the Spirit of God living in us. At kung kasama natin ang Spirito ng Diyos, ano pa ikakatakot natin? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, na nagpoprotekta sa atin, na nagbibigay sa atin ng safety, na nagbibigay sa atin ng comfort, na nagbibigay sa atin ng joy, na nagbibigay sa atin ng peace, na nagbibigay sa atin ng love. And this is why Isaiah was telling the Israelites in verse 41, "Do not be dismayed. Do not fear, because I am your God. I will strengthen you." We are weakened by fear. God is our strength. We are weakened by this chaos that we could see in all around us. God is with us, holding us. Siya ang kasama natin. Why? Because God's perfect love casts out fear. Ano pa ikakatakot natin kung pinatawad na tayo ng ating Panginoong Hesus, kung tinanggap niya tayo kung pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at tinanggap niya na tayo, ano pang punishment ang pwede nating ikatakot? Wala na. 1 John 4:18, "There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love." Nakukumpleto daw, yung pag-ibig daw ng Diyos ay kumpleto, perfect. Yun daw ang magtataboy sa mga takot at agam-agam na meron tayo sa ating buhay. Kung anumang uncertainty na naiisip natin ngayon sa buhay natin, na maraming mga tao na abusado, na nagkokos ng social injustice, huwag natin tingnan yun. Ang tingnan natin Diyos. Otherwise, madidistract tayo sa focus natin from God. God's perfect love drives away our fear of being alone. We are not alone. If we know God, God is with us. If we are a true follower of Christ, then we have been forgiven and cleansed from all our sins. Fear has been defeated. It shouldn't control our lives. Gusto nating mapalaya, gusto nating mawala yung takot sa buhay natin, ano man ang ating nararanasan. Alam ko mahirap madalas isipin na mahirap ma-resolve yung ating mga issues sa buhay natin. Hindi ko alam kung anong sitwasyon nyo ngayon. Maaaring nakakatakot, maaaring iniisip nyo nakakatakot, maaaring napakalalim ng sakit na inyo nararanasan. Fear kayo na walang solusyon. Walang hindi kayang solusyonan ng ating Diyos. Yung ating mga kasalanan ay binayubay niya sa krus ng Kalbaryo. Ito pa kayang nararanasan natin, hindi na kayang pakinggan at tulungan ang ating mga nararanasan. Lastly, face our fears with God. Hindi mawawala yung mga sitwasyon na yon. Pero kaya nating harapin yon kasama ang Diyos.
We should face it head on with God. When we are facing intense situations that is beyond our control, God is with us. We're not relying on our strength. And if you're relying on your strength, mapapagod ka. Mapapagod tayong lahat kung tayo nagre-rely sa ating strength. And therefore, kung nagre-rely ka sa strength mo, ikaw ang savior ng buhay mo. Walang savior kung hindi ikaw lamang. Pero kung ating reliance is with God, God is our savior. David called on to God. Nangangailangan siya ng savior. May marami gusto pumatay sa kanya. His life was in danger. Yung kanyang anak gusto siyang patayin. Yung king gusto siyang patayin. Yung mga kawal ng king hinahanap siya. In different ends of his life, maraming gustong pumatay sa kanya. But David called on to God. He surrendered his life to God. And God, in Psalms chapter 34, verse 4, responded, I have sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. He delivered me from all my fears. Iniligtas siya sa kanyang mga takot. Bakit? Hindi nagtagumpay yung mga taong gustong pumatay sa kanya. Hindi nagtagumpay yung mga nagbabalak ng masama sa kanya. At yung balak ng diablo sa buhay natin, natakutin tayo palagi, gamitin ang takot natin para tayo mapalayo sa Diyos, hindi magtatagumpay yun kung ang ating pananampalataya ay totoong nasa Diyos. Hebrews 13 verse 5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Tayo daw, nag-iipon tayo, hindi naman masama, hindi ko sinasabing huwag tayo mag-ipon, pero kung ating Savior ay pera, nagkakamali tayo. Anything can happen. Maraming pwede mangyari para mawala yung pera na yon. Mag-crash lang yung financial departments or yung institution ng mundo, di wala na rin halaga yung pera. Diba? Manakaw yun, wala na rin yung pera. But here, God is encouraging us to be content, not to be fearful. And be content that God is our Savior, that God is with us all the time, and He will never leave us nor forsake us. Kaya tayo natatakot kasi hindi natin iniisip o hindi natin alam o hindi natin alam yung katotohanan na kasama natin ang Diyos. Akala natin wala yung Diyos. Akala natin malayo ang Diyos. Well, in fact, kung tayo may pananampalataya sa Kanyang totoo, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kasama natin ang Diyos ngayon. Hindi mawawala yun. 1 Peter 5:7. Ito yung kanyang natutunan. And Peter is saying now, after all his experiences and after all what he's encountered in Christ, the truth that he's encountered in Christ, that God, Jesus is faithful to him or was faithful to him. And now he said, cast all your anxiety on him because he cares for you. Si Pedro na nakaranas ng takot, anong ginawa niya sa buhay niya? Ihinihahagis niya, ibinibigay na niya ang kanyang mga takot. Bakit? Kasi ang Diyos ang kalakasan niya. Isinusurrender niya, ipinapalit ng Diyos sa atin ang kalakasan at kinukuha ng Diyos yung ating mga takot, yung ating mga worries, yung ating mga anxieties, yung ating mga pangamba. Yun ang nangyayari. Pero kung wala tayong pinagbibigyan ng ating mga worries, ng ating mga anxieties, ng ating mga fears, ibig sabihin nun, dala-dala natin yun. Kaya kung katakot-takot na stress, katakot-takot na sakit ang dumadaan sa ating buhay, kasi ginagamit yun ng diablo para tayo ikulong dun sa sitwasyon natin at hindi tayo makalaya. At gano'n na lang ang mangyayari sa buhay natin hanggang kunin yung buhay natin. Ito, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maliwanagan ang ating isip. Peter learned that instead of letting these fears and anxieties rule over him, he casts them to God, His Savior. Ang Diyos ang ating tagapagligtas sa anuman, hindi lang sa ating mga kasalanan, hindi lang sa ating mga pangangailangan, but also from all our fears. Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me.
The life I live now in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. I no longer live, but Christ lives in me. Namatay daw tayo sa krus ng Kalbaryo. Yung ating sarili, ipinako rin sa krus ng Kalbaryo. Yung kasalanan natin, ipinako rin. Kaya ngayon, hindi na tayo ang naninirahan sa buhay natin. Si Kristo na. Kung si Kristo na nabubuhay sa atin, meron tayong pagkakataon na magtagumpay. At magtatagumpay tayo sa ating mga takot. Dahil si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nabubuhay sa atin. So wala nang kapangyarihan ng demonyo na tayo takutin. Wala nang kapangyarihan ang mundong ito para tayo takutin. Kung talaga tayong nananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon na tagapagligtas. So what is there to fear? Being in need? No. God is our provider. Hindi na dapat tayo matakot sa ating mga pangangailangan. Minsan may gagamit ang Diyos na kamay galing sa tao para tayo tulungan. Di ba nakakalampas tayo sa araw-araw? Dahil may umaabot sa atin na tulong, ginamit ng Diyos para tulungan tayo. When we are sick, God is our healer. Pero kanino ba talaga ang tiwala ng tao para siya gumaling? Nasa doktor ba? Nasa mga medisina ba? Nawawala yung focus sa Diyos. Kaya doon na lang. Ginagamit ng Diablo, sige, ganito na lang, magkaroon ka na sakit. Para doon ka umasa, hindi sa Diyos mo. But God is with you. Even in death, God already bought us with His precious blood. Ano pa ang dapat ikatakot ng tao? Dapat wala na. Hindi ko sinabing hindi tayo matatakot. Nangyayari yon sa ating buhay. Pero kung lilimi-limiin natin, pag-aaralan natin ang salita ng Diyos, at doon lang tayo titingin sa Diyos at sa Kanyang mga salita, mapapalaya tayo at magtatagumpay tayo sa ating mga takot. Nawa, nabuksan ang ating mga isip ng salita ng Diyos. At nawa, itong mga salita na to, ang gamitin natin. At from now on, dito lang tayo sa salita ng Diyos tumingin, hindi kung kani-kanino. Dahil ito lang naman talaga ang tutulong sa atin. Yung mga bagay na ating tinatangkilik, hindi yun magiging salvation natin sa takot. Minsan nga, yung pa nagiging dahilan kung bakit tayo natatakot dahil pinoprotektahan natin yung mga bagay na yun ng ating sarili. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po Panginoon sa kabutihan niyo. We thank you, Lord God, that your word is full of truth. Your word is truth, O God. And we thank you, Lord God, that you have shared your word to us this day. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, buksan niyo ang puso ng bawat isa, ang isipan ng bawat isa, at dalangin ko, ang salita mo, Panginoon, ang magbigay ng liwanag sa aming lahat, na kaya naming magtagumpay sa pamamagitan mo. Sa lahat ng aming mga takot, kaya namin itong mapagtagumpayan sa pamamagitan mo lamang. Lord, we just bless your name, we praise you and give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all.